Ano pong nadiskubre niyo po dito po sa Planters Products Incorporated? So yung sa batas natin ngayon, government is not supposed to import. Ipaubaya yan sa private sector. Bibili na lang yung gobyerno sa local farmers pang buffer stock. No? Yes. Then nagkaroon ng amendment na in some cases the government might import but only if there is a shortage. Yeah. No? Kaya nagtataka kami itong wala namang declared shortage dahil dami naman bigas sa palengke. No? Nagtataka kami nung nalaman namin na itong Planters Products Incorporated ay umangkat pala from India. And recently, nakakuha pa ng malaking bahagi sa import permit, no? Or importation, no? Ngayon, isasabihin nila, it's a private corporation. Pero ang majority stockholder is held in trust by the Secretary of Agriculture. Oh. No? Oo. Siya po yung parang kumbaga hawak na yung shares of stock. Kasi yung PPI na yan, nanggaling yan nung panahon nila yung dating President Marcos na bawat bili ng magsasaka ng abono dati sa PPI, meron silang parang binibigay na share of stock sa kanila, sa mga magsasaka. Parang coconut levy rin. Ano? Opo. Pero ito, fertilizer. Naipon po yun at medyo hindi na malaman sino may-ari niyan. Oh. So parang nung inipon yan, binigay yung parang proxy vote sa Secretary of Agriculture. Sa yung chairman of the board at saka yung majority stockholder. So kahit ipag-argue nila hindi yan government corporation, the fact that it is controlled by the DA Secretary, ay yun yung sabi mong parang questionable yan. And the principle nung batas is huwag nang aangkat ng gobyerno. Suportahan lang yung ating mga magsasaka. Pero mukhang ginagawa nila ng palusot ito na through PPI. And then meron pang isa, yung FTI, yung Food Terminal Incorporated. Again, yan, maliwanag na government corporation yan. Ang ginagawa niya, bumibili siya ng imported sa mga local importers at yun ang ibinibenta nila sa mga ibang mga outlet ng gobyerno. So again, it defeats yung principle and purpose ng batas na tumutok ang gobyerno sa pagsisilbi sa mga magsasaka, hindi sa imported pag-import. So that's yun po ang yun ang inaano nyo, napansin po ninyo, no, na dapat yung pondo po ng gobyerno ginagamit na lang po dapat yung pagbili po ng buffer stock sa ating mga local farmers instead of importing rice. Kasi wala naman sila, kumbaga hindi naman nila yan mandato di ba, ang gobyerno na mag-import ng bigas. Dapat private sector. At saka dagdag ko lang, sa laki ng inaangkat ng PPI, we doubt if it is PPI that is financing the imports. So ang tanong namin, sino ang namumuhunan dyan? No? But it's very possible na binigyan nilang quota yung isang private importer with the understanding na ikaw magpasok niyan, ikaw mag-finance niyan, at yung bahagi niyan ibigay mo sa PPI. So hindi natin alam. But again, that defeats the purpose of the law. Parang indirectly, sila pa rin ang umangkat. It is not allowed by the law.